Okay. Magandang araw po sa lahat. Today po ang due ng annual appropriations for the year 2026 for the City of Pasig. And this will be passed by the 12 Sanggunian. The amount is 23 billion, 1,833,000. Mga sources nito. First, the national tax allotment natin sa RPT natin, PEZA allocations din natin and other sources. And may mga savings rin tayo for our beginning balance. And then mga nilagyan po natin ito, syempre top priority pa rin po natin ang health. And then second ang education and the environmental sector po natin, ang infrastructure sector din po natin, as well as our institutional sector. So lahat po yan, napondohan po natin ng annual appropriations from the Chief Executive natin. And siguro try ko lang himayin ng konti ang nilalaman po nito. Mostly po, syempre mga scholars po natin, yan pa rin po. And sa preventive healthcare, nandyan pa rin po. Funding rin po ang operations po natin pagdating po sa sa Child's Hope Medical Center and as well as the Pasig City General Hospital. Nandyan rin po, syempre sa education, nabanggit ko nga po kanina, ang mga scholarships and mga allowances po and other supplies po na kailangan po ng ating EDOC department. So marami rin po mga infrastructure programs, and then ngayong patapos na rin po ang ating flood control master plan. Marami rin po mga programs moving forward na mapopondohan po for the drainage system po natin, which is lagi pong in-explain ng ating local chief executive. Pero bago po tayo nakarating dito sa third reading ng ating appropriations ordinance, marami po siyang pinagdadaanan. Una, the annual investment plan. So bago po makarating sa isang annual investment plan, meron pong 3-year plan or local development investment program na tinatawag. Doon rin po tinitingnan po natin for the next 3 years ano-ano yung mga possible na mga visions ng ating gobyerno, particularly our executive department. Para po makita na po natin kung pwede po ito lagay sa annual investment plan. So from the annual investment plan, doon lang po natin kukuhanin ang mga programs, projects, and activities na pwede pong lagyan ng annual appropriations. So na-approve po itong annual investment plan po na ito na may consultations rin po sa ating mga stakeholders. Lagi po nating binabanggit na mayroong City Development Council or CDC. Ang mga members po nito, first ang ating mga barangay, may mga local special bodies rin po dito from our CSOs and mga NGOs na nakikita po nila or nagsasuggest po sila ng mga projects, programs, and activities po para mailagay po sa ating annual investment plan. And not only that, syempre atin rin po mga department heads na nagsasuggest rin po ng mga kakailanganin na po natin i-implement or possible na i-implement po natin sa susunod na taon. In fact, ang 2027 po na annual investment plan will begin crafting it on the first quarter na po ng 2026. So that will be adopted mid of the year. Then magkakaroon ulit ng submission. So yun lang po yung proseso. Magkakaroon na po ng submission ang ating executive papunta sa sanggunian. So ang role po ng sanggunian is i-authorize po itong budget na ito para magamit po ito ng ating local chief executive. Kaya ko lang po ipinaliwanag yun para makita po natin kung paano po na-execute ang isang programa. So ito rin pong funding po na ito, may mga certain percentage rin po na limitations. First, up to 45% po possible gamitin para sa personal services po or ang sweldo po ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. 20% of the national tax allotment ay mapupunta po sa development fund rin po ng ating lungsod. Ito yung environmental sectors, infrastructure sector, and economic sector na pwede rin pong pondohan ng 20% na yon. At iba pa po, pero himayin po natin yan, baka sobrang humaba na rin. Pero isa-isahin natin if may mga questions rin po, we'll coordinate rin po syempre sa iNews. Pero ngayon, papunta na po siya sa third and final reading niya. Almost 3 weeks or more than 3 weeks po, almost a month, dumaan sa Committee ng Appropriations before it was recommended for approval sa
12 sanggunian. So, tutok lang po, siguro moving forward po. So far, lahat naman po ng mga mga projects sa social sector natin, mostly po napondohan po nag-increase pa. So, dyan yung sa mga sectors kagaya, first, ang senior citizens natin, nandiyan na rin po yung funding. Sa persons with disability, may mga funding rin po tayo. Solo parents, may mga funding rin po tayo. And other marginalized sectors. Sa transportation natin, may funding rin po tayo na inalot. Pero hihimayin po natin kung may mga questions along the way. There are around 2,100 plus po na programs, projects, and activities na hindi po natin may isa-isa dito ngayon. Pero lahat naman po ito magiging available. Once na mapass na po natin, magiging available po sa ating FOI or Freedom of Information na site.